Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan nagawa nilang matalo ang yokai gamit ang kapangyarihan ni Turbo Granny. Napag-alaman din nila na wala ng buhay si Aira, habang muli namang nakabangon ang kanilang kalaban, at nais nitong buhayin si Shiratori sa pamamagitan ng kanyang aura. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 17 at 18. Nagsimula ang chapter, kung saan patuloy na nakikita ni Momo ang nakaraan ng yokai. Pagkatapos mahulog ng babae sa itaas ng gusali ay nawalan ito ng alaala. Ang babae ay naglalakad kasama ang mga napakaraming tao, habang bigla naman itong napaisip at sinabi sa kanyang isipan, na wala akong maalala. Nararamdaman ko na parang may nawala sa aking bagay na napaka-importante. Ano ba ang nawala sa akin? Habang naglalakad ito, ay may isang bata ang humila sa kanya, at ito ay si Aira at tinawag niya itong mommy. Nang makita ng batang Shiratori ang mukha ng babae, ay napagtanto niya na hindi siya ang kanyang mommy, habang bigla naman siyang tinawag ng kanyang tatay at sinabi, na hindi ka dapat umaalis ng mag-isa. Sinabi ng batang Shiratori, na akala ko ay siya ang aking mommy, habang sinambit ng kanyang ama, na syempre hindi siya yun. Hindi maaaring nandito siya. Tinanong ni Shiratori ang kanyang ama kung nasaan ba ang kanyang mommy, habang hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at sinabi, na sinabi ko na sayo ng maraming beses, diba? Pumunta siya sa napakalayong lugar. Nagtanong muli ang batang Aira na kailan ba siya babalik, habang sinabi ng kanyang tatay na hindi siya babalik ng napakatagal. Kaya dapat kang maging matatag, Aira. At kapag bumalik si mommy balang araw, maipagmamalaki niya ang lahat ng kaya mong gawin, kahit wala siya sa tabi mo. Ayaw ipaalam ng kanyang ama sa kanya, na ang nanay niya ay patay na. Sinabi ng batang Aira, na okay, magiging isang tao ako na talagang maipagmamalaki ni mama. Ang mag-ama ay tuluyan ng umalis, habang tinignan ng batang Aira ang babae, na para bang gusto niya itong makasama. Napaluha naman ang babae, dahil naalala na niya ang importanteng bagay na nawala sa kanyang alaala, at ito ay ang kanyang anak. Dahil sa batang Aira, ay nanambalik sa kanyang isipan ang pinakamamahal niyang anak, ngunit ang akala nito ay si Aira ang kanyang nawawalang anak at sinabi, na ako ang nanay ni Aira. Nang mamatay na ito at naging isang yokai, sinumpa niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya si Aira, at hindi niya hahayaang may manakit sa kanya. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan lumuluha si Momo dahil sa nakakalungkot na sinapit ng yokai noong nabubuhay pa ito. Nangamba naman si Okaron sa pag-iyak ni Momo at sinabi, na anong nangyari, Momo-chan? May ginawa ba siya sa'yo? Sinabihan ni Okaron ang yokai na mukhang maaari na akong kumilos, ngayon na gumawa ka na ng hakbang. Ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Bigla namang pinatigil ni Momo si Okaron at sinabi, na tumigil ka, pakiusap. Naguguluhan si Okaron sa nangyayari kay Momo, habang biglang huminga at umubo si Aira, na ikinagulat ng dalawa. Si Aira ay lumuluha at sinusubukan niyang bumangon habang sinasabi nito, na bumalik siya. Ipinakita ang katawan ng yokai na nakatayo, at unti-unti na itong naglalaho. Sinabi ng yokai, na patawad Aira. Nangako ako sa aking sarili na poprotektahan kita, ngunit sa huli, ay nasaktan pa din kita, hindi ko na makontrol ang sarili kong emosyon, naging wala na akong kwenta at naging isang halimaw, kaya puputulan ko na ito ngayon. Kinausap ni Momo si Turbo Cat, na siya ay nagiging abo. Ano na ang nangyayari sa kanya? Sinambit ni Turbo Cat, na sinabi na niya diba? Ang aura ay parang baterya. Kung wala ito, siya ay mamamatay, at higit pa rito, mayroon pa siyang mga kaugnayan sa mundong ito, hindi siya makakaalis. Tinanong ni Momo, na kung ganoon, anong mangyayari sa kanya, habang sinaad ni Turbo Cat, na hindi pa ba ito obvious? Wala, siya ay magiging wala lang. Ang kanyang pag-iral ay mawawala mula sa lahat ng antas, at siya ay malilimutan ng lahat, parehong buhay at patay. Para sa akin, ang buhay niya ay medyo walang halaga, ang isang tao na tulad niya na mawala sa mundo, ay walang masyadong ikababago. Sinabi ni Momo, na hindi yan maaari, napakalupit naman yan. Sinaad ni Okaron, na may magagawa ba tayo para matulungan siyang makalagpas dito? Kahit ano. Sinambit ni Turbo Cat, nakalimutan yun na yan, kung siya ay makakalipat o hindi, nakasalalay ito sa kanyang sariling espiritu, wala nang ibang makakatulong dito.
Habang unti-unting naglalaho ang yokai, ay napaluha ito at sinabi sa kanyang sarili, na gusto kong bilhan ka sana ng magandang damit. Dapat sana'y naglaro pa tayo ng higit pa. Dapat sana'y ginawa ko pa ng mas higit. Kung hindi ka sana ipinanganak sa puwang ko, masaya ka sana ngayon. Ginawa ko lang miserable ang buhay mo. Patawad aking anak. Bigla namang niyakap ni Shiratori ang naglalahong katawan ng yokai ng mahigpit. Sinabihan ni Shiratori ang yokai, na Mommy. Mahal na mahal kita. Patuloy na lumuluha si Momo dahil sa nangyayari sa yokai, habang biglang naalala ng yokai ang pinagsamahan nila ng kanyang anak, kung saan pinagmamasdan nila ang mga bituin sa langit at sinabi sa kanyang isipan, na sa buong universe na ito, ikaw ang nagpasaya sa akin ng labis. Tuluyan ang naglaho ang katawan ng yokai, na labis na ikinalungkot ng lahat. Sinabi ni Shiratori, na hinding-hindi kita makakalimutan. Sinambit naman ni Momo sa kanyang isipan, na pakiusap, hayaan silang mabuhay sa isang lugar, kung saan wala nang makakasakit sa kanila, hayaan silang mamuhay ng masaya, sa isang mas mabait na mundo, naway magkasama silang muli ng may payapa. Pagkatapos ng kanilang hinarap na laban, ay nagtungo sila sa bahay ni Seiko. Silang apat kasama ang lola ni Momo, ay sabay-sabay silang kumain ng soman o soba. Bigla namang kinausap ni Momo si Shiratori, na sinabi mo na ayaw mo sa akin dahil binagsakan kita ng batya sa ulo, tama ba? Hindi ko naman talaga gustong maging kaibigan mo, pero ayoko rin ng magtanim ng sama ng loob sa pagitan natin, samobra ako kanina, pasensya na. Ngayon ikaw naman ang humingi ng tawad, para sa pangungutya mo kay Okaron, pagkatapos niyan, quits na tayo. Sinambit ni Shiratori na mukhang hindi mo talaga naiintindihan, Ayase Momo, hindi ko naman talaga kinaiinisan ang ginawa mo, hindi dahil lang sa isang batya. Hinahabol kita dahil kumbinsido akong isa kang demonyo. Sinaad ni Momo na mali ang iniisip mo. Nakakainis talaga kapag may humahabol sa'yo dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Itinuro ni Shiratori si Okaron at sinabi na kung ganoon, anong meron sa kanya. Noong nakikipaglaban si Takakura-kun kay Acrobatic Silky, parang sobrang kamukha niya ang isang demonyo. At hindi ko talaga pinaniniwalaan na lola mo ang babaeng to. Sobrang bata at maganda siya para doon. Sinambit ni Seiko, na ano yun? Napakabuti mo, Aira, si Momo ay isang demonyo, tama. Nagalit naman si Momo at sinabi, na tumigil ka matanda. Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Sinabi ni Aira, na alam ko na. Si Takakura-kun at ang ate mo ay parehong mga demonyo, at ikaw ang pinaka-boss na kumokontrol sa kanila. At mukhang ang layunin mo ay sirain ang mundong ito. Lalo namang nagalit si Momo at sinabi nito, na tanga ka ba, o bobo? Kung meron akong ganitong kapangyarihan, ang unang gagawin ko ay pasabugan ang ulo mo. Tigilan mo na ang pagpapakomplikado sa bagay na ito, ikaw na over-dramatic na mangmang. Sinambit ni Shiratori, na pasabugan ang ulo ko. Naiintindihan ko na ipakita mo na ang tunay mong kulay. Kulang ako sa lakas para talunin ka ngayon, pero magiging mas malakas ako. At tatalunan kita. Sinabi ni Momo, na oh, talaga ba? Halika na, mangmang. Magiging itim at asul ka kapag natapos na akong bugbugin ka. Sinaad ni Shiratori na maaaring pinagtatawanan mo ako ngayon pero may isang bagay kang nakakalimutan, ako ang pinili na nakatalaga para protektahan ang kapayapaan ng mundong ito, at super duper cutie ako. Aalis na ako. Ang soman ay talagang masarap, ate. Sinabi ni Momo na bumalik ka rito. Hindi pa tayo natatapos mag-usap. Sinambit ni Seiko na good luck, Aira, nandito ang ate mo para suportahan ka. Gawin muna at bugbugin mo si Momo. Sinaad ni Momo na mag-ingat ka, ikaw na matandang ukluban. Tigilan mo ang pagpayag na magpakasipsip siya sa'yo. Bago tuluyang umalis si Shiratori ay kinausap niya si Okaron. Sinabi nito, na Takakura-kun, habang isa kang demonyo, sinubukan mong iligtas ako ng maraming beses, bakit? Sinambit ni Okaron na ano, habang sinigawan ni Momo si Aira na hindi siya demonyo, sira ulo ka. Sinabi ni Okaron kay Aira na wala talaga akong dahilan, hindi ba't dapat mong tulungan ang isang tao kapag sila ay nasa panganib. May bigla namang napagtanto si Okaron kay Aira at sinabi nito na naiintindihan ko na may puso ka pa rin ng isang tao. Sinaad ni Aira na tandaan mo ito. Isang araw papalayain kita mula sa mga kamay ni Ayase Momo.
Tuluyan nang umalis si Shiratori, habang ang kanyang mga pisngi ay namumula. Sinabi naman ni Momo na anong meron sa kanya. Parang may mali sa kanya, nakakasiguro ako. Sinambit ni Okaron na mukhang mayroon siyang malubhang hindi pagkakaunawaan sa sitwasyon. Habang papalayo si Shiratori ay napaisip ito at sinabi sa kanyang sarili na hindi. Hindi ko dapat nararamdaman ito. Ako ay isang tao, at siya ay isang demonyo. Hindi ito pwedeng mangyari. Nang makaalis na si Shiratori, ay nagsimula na silang kumilos upang ibalik ang itlog ni Okaron. Sinabi ni Okaron na teka lang, hindi ba natin pwedeng gawing mas normal ito? Sinambit ni Turbocat na tumahimik ka. Sinabi ko na naibabalik ko ang iyong itlog. Ngayon, ihanda mo na ang iyong sarili. Si Okaron ay nakatali at nakaupo sa upuan, habang si Momo ay nasa kanyang likuran, at si Seiko ay may hawak na baseball bat. Sinaad ni Seiko kay Turbocat na hoy, naduduwag ka na ba, tagapagbato. Sinabi ni Okaron kay Seiko na bakit mo ito sinusubukang tirahin, habang naghahanda si Turbocat na ibato ang bola at sinabi na naduduwag ba ang sabi mo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ikaw ay titigil sa panglalait sa akin kapag natikman mo na ang aking Turbo Granny Ball. Ibinuhos ni Turbocat ang kanyang lakas upang ibato ang itlog ni Okaron, habang inihampas ni Seiko ang hawak nitong baseball bat sabay sabing, ikaw na masungit na matanda. Hindi tinamaan ni Seiko ang itlog ni Okaron, at ito ay dumiretso sa gitna ng mga binti ng ating bida. Ito ay labis na nasaktan at bumagsak, habang sinabi ni Momo na strike. Out na ang batter. Sinabi ni Seiko na kapag tinamaan ka sa mga itlog mo ng bola, kailangan mong tumalon, na agad namang ginawa ni Okaron habang napapabuga ito ng hangin sa kanyang bibig dahil sa sakit. Kinamusta naman ni Momo si Okaron at tinanong na bumalik na ba ito. Itinaas ni Okaron ang kanyang dalawang kamay at sinabi na bumalik na siya. Ang isa sa mga itlog ko ay nanambalik na. Sinambit ni Seiko na sisiguraduhin ko nang tatamaan ko ang susunod na bola, habang sinabi ni Turbocat na napakasarap bumato kung ako ang tatanungin. Natutuwa naman si Momo sa nangyari at sinabi na anong ginhawa, Okaron. Naibalik mo na ang isa sa mga itlog mo, habang sinambit ni Okaron na pinapahiya mo ako. Kinabukasan, ang dalawa ay pumasok na sa paaralan. Sinabi ni Momo na ngayon, wala tayong kahit anong ideya kung nasaan ang isa mong bola, habang sumang-ayon naman si Okaron. Tinanong ni Momo si Okaron na may computer ka ba? Makakapag-browse ka ba sa mga kakaibang message boards at iba pa? Sinaad ni Okaron na wala ako, pasensya na, habang sinabi ni Momo na dapat akong magtrabaho ng dagdag na oras at kumuha ng bagong smartphone. Bukod dito, ang mga 4 na taong utang at iba pa ay mga scam lang. Teka, pumunta na tayo sa roof para maghapunan. Sinabi ni Okaron na pasensya na, Haya-san. May report akong kailangang gawin ngayong oras ng lunch, kaya hindi ako makakasama. Sinabi ni Momo na ganun ba, paano naman pagkatapos ng klase? Gusto mo bang pumunta sa computer shop? Sinaad ni Okaron na pasensya na, busy din ako pagkatapos ng klase. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, ay dumiretso si Momo sa kanilang silid, at inaya ang kanyang mga kaibigan na kumain. Tinanong ng kanyang kaibigan na paano naman si Okaron, habang sinambit ni Momo na may ginagawa siyang report. Sinabi ng blonde ang buhok na ganun ba? Kailangan ko siyang puntahan at ipagawa din sa kanya ang akin, habang sinabi ng isa na napakabisi pala ni Okaron. Sinaad ni Momo na parang may nararamdaman akong kakaiba sa kanya na para bang may tinatago siya. Sinabi ng kanyang kaibigan na anong ibig mong sabihin. Ang pinapanto mo ba ay may iba siyang babae? Sinambit ni Momo na hindi. Si Okaron ay hindi gagawin ang bagay na iyon, hindi pwede. Teka lang, kukuha lang ako ng maiinom, habang nagpakuha din ang kanyang mga kaibigan. Pumunta si Momo sa kantin at bumili ng 2 pack ng gatas. Habang naglalakad ito pabalik ay sinasabi niya sa kanyang isipan na napapaisip ako kung bakit ako kinakabahan, dapat siguro akong dumaan sa kanyang silid, hindi, guguluhin ko lang siya, gumagawa siya ng report, sigurado yun, kailangan ko lang talagang huwag makialam. Habang naglalakad ito, ay may nakita siyang isang bagay na ikinagulat niya. Nakita niya si Okaron nang nakadapa, habang sa harapan niya ay nakahiga si Shiratori. Dito na natatapos ang chapter 17 at 18 ng Dandadan.
Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!